ngayong weekend. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang dating kinatawan mula ho dyan sa Negros Oriental, Attorney Jacinto Jing Paras. Magandang umaga po sa inyo. Isa ho siya sa complainants, mga kabombo, ng impeachment. Ngunit hindi umusad yung kanilang reklamo against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito, and together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Attorney. Ano na ho ang, reaction po ninyo doon sa naging takbo ng impeachment case? Dalawa ho ito, no, na nabasura agad-agad dyan sa level pa lamang ng Justice Committee laban dito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Please go ahead po. Well, unang-una, Dennis, naghain ng impeachment, no? Noong January 22. Pero hindi kami pinagbigyan, hindi tinanggap yung impeachment namin na complaint. Wala daw yung Secretary General, tapos yung kanyang assistant refused to receive it. Kaya we lost the chance to present our impeachment charges na sana kumpleto. Ang dami naming mga ebidensya, ang dami naming... Saka we had 10 charges against Marcos Jr. Unlike the first impeachment complaint, yung kay De Jesus, yan muna. And I think that's the very reason na siguro base doon sa naririnig nating hearing ay hindi binigyan ng pansin ng mga congressmen. Among other things, of course, kasi hindi binigyan nila ng fighting chance, lalo na yung sa masa kay Bayan Muna, no? Pinatay na kaagad. Wala man lang paglilitis. Because pro forma lang naman yung determination of substance. As long as you are able to narrate the elements as well as the narration of charges which points to the impeachable offense, dapat pinalusot yun. Pero mukhang talagang instructed yung mga members ng Congress. Napatayin na lang doon sa level na yan. Because, unang-una, Dennis, pagka nabulatlat kasi yung mga charges in a hearing, nagpresenta na yung mga complainants, mas mabigat yon. Kasi malalaman ng taong bayan kung anong kabulas na ginagawa ni Marcos. Anong mga offenses na pinagagawa niya? Okay. Nabanggit ho ninyo in some instances na may plano rin kayo na ireklamo itong si House Secretary General Cheloy Garapil dahil absent siya nung kayo'y maghahain ng inyo pong complaint against the President. Ngayon hong nakabalik na siya, itutuloy nyo pa ba yung reklamo against Secretary General Garapil? Meeting kami at nasa final draft na yung kaso na isasampa, no? Final draft na, finishing touches, at dalawa yung kakasuhan namin, yung si Garapil at yung si Attorney Momoy Salonga. Kasi siya talagang he vehemently refused when talaga namang pwede naman siyang tumanggap. So we feel that there was really a deliberate attempt from their end. Maybe they were instructed to specifically refuse our impeachment complaint, which propose several charges na pagka napresenta namin ito sa tamang venue in the impeachment process, it will have a reverberating effect on the Filipino people sa mga pinagagawa ni Marcos that are often, drowned out by trolls. Kasi itong mga issues na ito are not new. They have been dinidiscuss na po ito sa maraming mga vloggers, pero nada-drown out. They have so much resources
Ang dami nilang trolls na drown out. Kaya we opted to file an impeachment complaint. Pero hindi binigyan ng chance. Kasi sa impeachment complaint kasi, Dennis, formal at talagang public. Okay. Ang akin ho namang katandem dito, si Bombo Jaira Hanggayo. May ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo, Attorney Paras, Bombo Jai. Yes. Attorney, sa tingin po ninyo, nagkaroon ba ng abuse of authority ang House Justice Committee sa mabilis na pagbasura nitong impeachment complaint na inihain nitong mga nakaraang araw? Kung kami ang ginawa noon, halimbawa, tinanggap yung impeachment namin at nakarating doon sa Committee on Justice, we will not take it sitting down. Maybe we can raise the issues to the Supreme Court. Kasi ang ginawa ng mga congressmen, hindi yun batay sa rules, hindi rin batay sa Constitution. Kasi ang ginawa na nila doon sa process pa lang ng determination of substance ay nililitis na nila yung complaint. Wala pa yon sa level na yan eh. Magkakaroon ng formal hearing dapat yon at doon na nila tinatanong kung ano bang mga ebidensya, kung ano bang tulad nung kidnapping, inaakusa si Marcos ng kidnapping. Walang chance na mag-present ng ebidensya yung mga complainants kasi hindi pa yun ang proseso at that level eh. Kasi kagaya nung isang bagay, kagaya nung kung sa amin yon, yung tungkol sa drug addiction ni Marcos. Sabi daw nila doon pa lang pinatay na nila kasi ina-allege ng mga congressmen wala daw relation yung pagka-allegation ng addict sa mga ginagawa ni Marcos na kabulastugan niya in relation to his addiction. Alam mo, kailangan na may proseso yon dapat. Dapat paglilitis dapat yon. Dapat may mga ipipresent sa amin. Kung kami ang nandoon, we will present witnesses. We will present evidence. Doon pa lang, wala na eh. Puro they will drown by members of Congress already showing their attempt to kill the impeachment at that level. So, walang saysay, walang due process. So kung kami ang naroon sana, we would have raised the issue of due process in the Supreme Court. Right there and then. So sa tingin po ninyo, Attorney, kailangan na bang magkaroon ng pag-amyenda sa konstitusyon dahil sa ilang umano'y butas dito sa batas na impeachment? Ginagamit na lang nila itong desisyon ng Korte Suprema na mag-charter change kasi may iba silang balak. They have different agenda. Like Soto, like yung si Defensor sa House. Tinutulak nila yung can you imagine? Anong klaseng amendment dahil lang nagalit sila sa Supreme Court? To bring it to an extreme i-abolish nila yung Supreme Court dahil galit sila kaya gusto nila mag-charter change. Alam mo, balik tayo dito sa issue na tinatanong mo. Kung pa lang sa rules, dapat hindi mo na nila tinuloy yung paglilitis or yung proseso ng impeachment kasi hindi nila inadjust yung kanilang rules doon sa desisyon ng Duterte versus House of Representatives. Magbago na yung proseso kaya nga yung Francisco ruling which was the basis of the House rules at present is no longer governing. Ang bagong desisyon ng Korte Suprema may bagong mga proseso when it comes to the initiation, when it comes to the process of
tinatawag nating paglilitis, hearing. Palating ina-uphold ng Korte Suprema or pinapairal nila yung due process. Dito walang due process Butuhan ng butuhan, made up na yung kanilang mind to kill the impeachment right there and then. So hindi ko alam kung itong Bayan Muna, baka hindi natin kasi alam kasi may nakita kaming pictures na si Boji D kasama yung mga members ng Bayan Muna nag-usap-usap. Baka mayroong deal, ika nga, na baka payag na lang silang ibasura yung kay Marcos, hindi sila rereklamo. Pero doon sa kay BP Sara, lalakasan nila at itutuloy nila yung impeachment process sa kay BP Sara. So, hindi natin alam yung deal nila dyan sa ginagawa nila dyan sa loob ng House of Representatives. Okay, thank you so much, Attorney Bombo Dennis. Sige. With that, maraming salamat po, former Negros Oriental Representative Attorney Jacinto Jing Paras sa pagsagot ng aming pong mga katanungan, lalo na itong may kinalaman sa impeachment issue na mainit na pinag-uusapan. Magandang araw po sa inyo. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang dating kinatawan ng Negros Oriental, si Attorney Jacinto Jing Paras, kaugnay pa rin ng ilang mainit na usapin, lalo na yung kanilang balak pa rin na paghahain ng complaint against House Secretary General Chelo Garapil sa mga susunod na araw. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.